Hey mga wallflowers! Welcome to my world. Dati akong tahimik na naglalakad-lakad, ngayon ay naglilibot na sa Pilipinas or anywhere sa mundo, searching for hidden treasures at mga kwento sa mga maliliit na detalye. Quiet and observant, mahilig akong mag-imbita ng magic sa mga overlooked at mga bagay na iba-iba ang kulay. Sa mga wallflowers dyan, this is our moment to step out, na-explore ang bagong kultura at i-share ang journey natin, one quiet but exciting adventure at a time. Tara na, sabay-sabay nating yakapin ang ganda ng paglalakad ng tahimik, pero confident. Hello wallflowers! Week 2 na ng US trip namin dito sa California. At grabe! Puno ng lakwatsa. This week, dadalhin ko kayo sa ilang famous spots. Nag-window shopping, nauwi sa wardrobe shopping, at labubu hunting sa Victoria Gardens. Sinilip at nilakad ang iconic Las Vegas Strip. At syempre, nag-stop over sa Hoover Dam para sa epic views. Road trip vibes all the way to Vegas. Tapos, balik din kami sa mga nearby spots para sa ulitin ng bonding. Ang daming kwento, tawanan, at syempre, food trip. So sit back, relax, at samahan nyo kami sa isang linggong puno ng adventure dito sa California. Okay, wallflowers. Bago ang big Vegas road trip namin, full-on preparation mode muna. Kasama ko si nanay, tatay, at si JV, plus my brother's whole family. Siya, si sister-in-law, at dalawa kong nephews. Since turf nila ito, sila na ang lead communicator at navigator for the whole trip, habang ako naman ang nakafocus sa pagiging guardian ni nanay at tatay, at pati na rin si JV, para ma-attend lahat ng needs nila at hindi sila maboard sa biyahe. Hindi lang basta shopping trip to. This was really about the Vegas experience. The road trip itself was the perfect intro. May mga stopovers sa outlets along the way, the colorful 7 Magic Mountains, gas stations na parang sa pelikula, Hoover Dam, the Sphere, iconic hotels, casinos, malls, pawn shop like the Pawn Star Shop, at marami pang iba. Lahat to build up para ready akong maglakad at mag-explore halos lahat ng lugar na gusto kong puntahan sa Vegas. The night before, my brother already prepared us on what to expect para ma-maximize ko yung Vegas experience. Pero syempre, with the reminder na priority pa rin ang pag-alaga kina nanay at tatay, may game plan na kung paano hahatiin ang oras sa sightseeing, food trips, at konting pahinga para siguradong sulit, smooth at walang maiiwan sa saya. From Foothill, California, diretso tayo papuntang Las Vegas via Interstate 50 North. Dadaan sa Rancho Cucamonga, Victorville at Barstow, tapos tuloy paakyat sa Mojave Desert. Diretso lang ang drive, walang liku-liko, hanggang sa pagtawid ng Nevada border at makikita na ang Las Vegas Strip with its hotels and casinos as the final stop. Road trip to Vegas with the fam. Diretso kami from Foothill, California, sakay ng sasakyan ni Kuya. Along the Interstate 50 North, kita mo yung wide open desert views. Ay, nakakamangha talaga. Habang busy ang mga kasama ko sa kwentuhan at chilling lang, ako naman ay kept looking at the horizon. Ang sarap ng feeling na makita yung bundok at langit na nagmimit sa malayo. Parang painting na gumagalaw habang umaandar ang kotse. Perfect backdrop for a family adventure papuntang Las Vegas. Habang nasa biyahe kami papuntang Las Vegas, ang daming mixed feelings. Excited ako kasi first time kong maranasan ang classic US road trip. Long highways, desert views, tapos unti-unting sumisilip yung mga landmarks. At the same time, thankful ako na kasama ko pamilya ko sa trip na to.
Si nanay, tatay, kuya, si sis-in-law, si Colin at si JV. Sa loob ng sasakyan, ramdam ko yung bonding, yung tawanan at yung tahimik na moments. Para bang bawat mile, dagdag memory na hindi ko makakalimutan. Sa road trip namin papuntang Las Vegas, ramdam ko talaga yung sense of adventure. Habang umaandar ang kotse, parang bawat mile may bagong kwento. Nakaka-relax din kasi may moments na tahimik lang, ako nakatingin sa malayo, imagining what's waiting sa strip. Pero at the same time, ang saya kasi kasama ko ang buong pamilya. May kwentuhan, may asaran, may tulugan. Simple lang pero ang daming emotions na halo-halo, making the ride itself part of the Vegas experience. Habang nasa biyahe papuntang Vegas, napansin namin yung mahabang cargo train sa gilid ng highway. Ang haba, parang walang katapusan. Halos kasabay ng takbo ng kotse. Ang cool panoorin, lalo na for me na first time makakita ng ganito sa US road trip. Simple sight, pero memorable. Wow. Sigaw-sigaw ka lang sa ibabaw. Ganun pa rin. Hindi may nabawasan. Sila na yung baso. Diretso kami sa I-15 North papuntang Las Vegas. Tapos along the way, nag-stop over muna kami sa 7 Magic Mountains. Sa Google Maps, makikita mo lang parang maliit na marker. Pero pagdating doon, ang laki at sobrang colorful ng stock boulder sa gitna ng disyerto. Quick stop lang, picture-picture, then balik ulit sa car para ituloy ang straight drive to Vegas. On the way to Las Vegas, diretso kami sa I-15 North. Nag-stop over muna sa isang gas station. Quick stop lang from the drive. After that, nakarating na sa 7 Magic Mountains. First time ko tong makita and wow! Ang laki at sobrang colorful ng stock rock sa gitna ng disyerto. So, dito na po kami sa America ulit. Sa mga kulay na bato. Puntang Las Vegas. 7 Magic Mountains ay ginawa ni Swiss artist Ugo Rondinone noong 2016. Art installation na nagdala ng kulay sa Nevada desert. Pagdating mo na sa Las Vegas Strip, drive ka lang papuntang south sa Las Vegas Boulevard. After Mandalay Bay, take the exit on Russell Road for exit 35. Tapos, right ka sa W. Russell Road. From there, turn right naman papuntang Las Vegas Boulevard South. Stay in the left lane para makapasok ka sa official parking area sa Median kung saan nakalagay ang Welcome to Fabulous Las Vegas sign. Paglapit namin sa Allegiant Stadium, kitang-kita agad yung itim na sleek design niya. Parang giant spaceship sa tabi ng highway. Glass panels glistening under the sun. Tapos, habang pumapasok ka, ramdam mo yung scale niya. Sobrang laki at modern. Parang landmark na talaga ng Las Vegas. Tropicana closed. Wait, na. Yung Tropicana ata, inano na dito. Dinamolish na. Mamaya pagliko, makikita mo. Las Vegas Boulevard. You guys are in Yes. Are you serious? Alam mo na ba? Ano yung kay Mariah Carey? Hanggang February siya. Tanong natin, gusto mo? Hindi, kasi yung parking natin na mahirap. Baka si Mariah. Ay! Pwede ba ako dyan? Oo, go. Siguro pa. Vegas streets are alive. Neon lights, casinos left and right, at endless energy kahit gabi o araw. Arya pala to. Oo, yan, Arya. Sino kaya may concert? Gusto ko tanongin ko. Kya? Hindi concert siya, baka ganyan mo. Sa'yo, Kya?
Ano event? O niyan siguro open air. Room 5. Dati ganyan pa pinag-uusapan. Alin. Hindi, marami daw itim. Ah. Huwag kang maingay. Dati wala nang nakikita. Habang dinadaanan namin ang Las Vegas Boulevard, puro hotels at casinos sa magkabilang sides. Parang endless neon city. Paglapit sa dulo ng strip, makikita na yung Mandalay Bay sa kanan. Tapos, diretso pa rin ang south. Nasa Las Doon Vegas sa stretch ng kalsada, biglang lilitaw sa gitna ng Rhode Island yung sikat na Welcome to Fabulous Las Vegas sign. Dito. Continue on Las Vegas Boulevard South. Hindi M&M. Ayan na, titigan mo na. Ang galing. Nasaan yung ano? Di ba may Eiffel Tower dito? Ayun, nandoon. May ka sa likod. Sa likod mo. Ay, sick ni si Leo. Mga silya. Ito pala yun. Ay, ayan eh, giniba na nga eh. Tropicana. Ay, ayun nga. Nasa news lang yan ng isang gabi, di ba? Oo. Picture mo, remake Imploded. 911. Malapit na kami sa Las Vegas sign. Kita na yung linya ng sasakyan at liwanag sa dulo ng Las Vegas Boulevard. Dun sa gitna. Dito? Saan ba yung signage na Ayan o, ganyan? dito. Punta tayo. Picture. Ayun na. Dito. Slight left, then you will arrive Ang at tayo nga. Sa gabi, marami naglalakad. Kasi lights eh. Hello. Hindi na tayo pipila dyan. Eh, yan ang sinasabi ko sa inyo. Okay. Umalis kami, papasok sa Tropicana Avenue heading east. Ilang minutes na drive lang papunta sa E. Flamingo Road. Yun na yung cross street ni Max's Restaurant sa 1290 E. Flamingo Road. Mula sa Las Vegas sign, diretso lang sa Las Vegas Boulevard. Dadaan ka sa tabi ng Mandalay Bay sa kanan, tapos sa kaliwa naman yung Luxor na pyramid with a big spotlight. A few blocks more, makikita na yung Excalibur, yung castle-style hotel na parang nasa fairy tale. Madali lang siya, straight drive lang sa strip, no turns needed. Ay, nawala. Ayan. Bago lang yun. Oo, ayun o. Wow. Okay na. Hindi. Meron yan. Naharangan nga doon. Hintayin natin yung music. Anong oras? Flamingo. Eh kasi nga wala na sa harap eh, oh. Oh, sorry. Ay, maloko na rin dito. Ayan, dancing. Dancing ko na. Ah, nakita natin. Si Christian mo. Oo nga, nakita niyo na. Ako hindi. So, Ay, gusto ba makita? Bukas na lang yan, Chris, bukas. Ayan nyo sila. kaya na. Kaya niyo na. Parang mga bata yung anak mo. Doon ka lalabas ng bila. MGM mo nagpagawa eh. Ito na para sa ano, F1. Mga VIP mga dyan. Mahal yan kasi may aircon yan. Oo, correct. Alin, yung mga may salamin? Kasi dito tatakbo mga Kotse. kotse. Doon ang stay nila. Calvin nga gusto nun eh. Such a Tapos nice biglang, place. di ba, nagmahal talaga. Look, Mom, kombucha. Kombucha. Alright, guys, now we're in Hollywood. What's going on?
May ganito sa Quezon City. Oh, pero Joke ng ano. Ay, yung Empire State, oh. Ay, tsaka Chrysler. Pagpasok mo sa Excalibur, parang ibang mundo. Castle vibes with colorful arches and medieval decor. Lakad ka sa casino floor, puro tunog ng slot machines, ilaw at energy ng tao. Sa kanan naman, may mga restaurants at bars, tapos sa kaliwa, mga table games. Habang naglalakad ka pa forward, ramdam mo yung mix ng old school Vegas charm at touristy fun. Diretso lang, makikita mo na yung lobby at check-in counters under the grand high ceiling. Kung galing ka sa Excalibur, labas mo na sa Las Vegas Boulevard, tapos maglalakad pa north along the strip. Dadaan ka sa harap ng Luxor at Mandalay Bay area, tapos tuloy-tuloy lang hanggang Venetian side. Medyo mahaba siyang lakaran, around an hour plus, kaya usually, mix ng walking at rideshare ang ginagawa. Pagdating sa Sands Avenue, doon na makikita See the Sphere, glowing like a giant LED planet. From Excalibur, nagsimula kaming maglakad along the strip, passing Luxor's glowing pyramid, tapos yung New York skyline sa kabila. Habang umaakyat sa overpasses at tumatawid sa mga intersections, ramdam mo talaga yung energy ng Vegas. Tuloy-tuloy lang sa Las Vegas Boulevard hanggang sa unti-unting makita sa malayo yung bilog na liwanag ng The Sphere, parang futuristic moon sa gitna ng city. Tuloy lang kami pa north. Nadaanan ng Park MGM at T-Mobile Arena area, tapos lumipat sa side ng Aria, Cosmopolitan at Bellagio, ang classic Vegas scene. Pagdaan sa Caesars Palace, Flamingo at Link Promenade, ramdam mo na talaga ang energy ng strip. Dito na po kami sa Amerika! We're back in America. Sana! Ayun! Nandito po kami sa Buca di Beppo. Ha? Hindi. Ay, yung Sphere. Hello, Las Vegas. We are here. So bright. Oh my God. And dogs. Parang kailangan natin bumaba. Mula Excalibur, sakay ng kotse papunta sa Hoover Dam. Exit kayo sa I-15 South, then merge sa I-215 East.
Tuloy lang hanggang kumonekta sa I-11 or US 93 South papuntang Boulder City. Paglampas ng bayan, diretso na sa Hoover Dam Access Road. From there, makikita mo na yung dam, iconic concrete wall na nag-hold ng Lake Mead. The next day, mula sa Excalibur, sakay naman kami ng kotse pa east via Tropicana Avenue, then merge sa I-515 South papuntang Boulder City. Habang lumalabas sa strip, unti-unting nawawala yung city lights or yung city view. Napapalitan ng tanawin ng disyerto at bundok. Pagdating sa Hoover Dam Access Road, ramdam mo na malapit na sa isa sa pinaka-iconic na landmarks ng Nevada. Kasi ako hindi na ako. Bakit yan? Oo. Hindi ka mag... Oh my God. Lilipad na lang ako. Joke yan ay. Bakit ka dyan? Madulas-dulas ko yun. Super patola. Paglapit namin, una naming nakita yung Mike O'Callahan Pat Tillman Bridge. Ang laki, parang lumulutang sa pagitan ng mga bundok. Paglampas doon, biglang bumungad yung Hoover Dam. Massive at breathtaking. Diretso kami sa parking building, tapos lakad pababa sa viewing area. Habang bumababa, ramdam mo yung init ng hangin at laki ng structure. Parang nasa gitna ka ng engineering history. Pagdating namin sa mismong dam, grabe! Ibang scale talaga pag andun ka na. Kita mo yung detalye ng concrete wall, tapos sa kabila yung asul na tubig ng Lake Mead. May mga turista sa paligid, lahat busy magpa-picture. Tahimik pero powerful yung vibe, knowing you're standing on something built almost a century ago. Still standing strong hanggang ngayon. Ito na yung water fountain. Babalik ulit kami doon para umakyat dito. Mula mismo sa Hoover Dam, aakyat ka lang pabalik sa access road. Tapos, sundan yung signage papuntang Mike O'Callahan Pat Tillman Memorial Bridge. Ilang minutes lang na drive or pwede rin lakarin from the parking areas. Pagdating mo, makikita mo yung pedestrian walkway ng bridge. Perfect spot para makita ang dam from above with sweeping views ng Colorado River. From the top, ibang perspective naman. Kita mo yung buong dam sa ibaba, pati yung Colorado River na dumadaloy sa gitna ng canyon. Sobrang ganda ng view, parang postcard in real life. Worth it talaga umakyat kahit saglit lang. Mula Hoover Dam, balik tayo sa US 93 North through Boulder City. Tapos, merge sa I-11 North. Diretso hanggang kumonekta na sa I-515 or US 95 North, papasok ng Las Vegas. Exit sa Las Vegas Boulevard, tapos konting drive north, andoon na yung sikat na Gold and Silver Pawn Shop, home ng Pawn Stars. After the Hoover Dam, bumalik kami sa city, this time papunta sa sikat na Gold and Silver Pawn Shop ng Pawn Stars. Medyo traffic papasok sa Las Vegas Boulevard, pero okay lang, worth the trip. Pagdating, naghanap muna kami sa parking sa gilid, tapos pumila kasama ng ibang tourists. Inside, nostalgic vibes talaga, puro vintage items, old coins, guitars, watches, at memorabilia na dati ko lang nakikita sa TV. Parang time capsule ng American pop culture. The next day, time to head home to Foothill. Pero syempre, hindi pwedeng umalis ng Vegas nang walang buffet. So we stopped by Excalibur Hotel Buffet. Ang daming choices, from pancakes and bacon to fresh fruits and desserts. Perfect pang recharge after days of walking and sightseeing. Pagkatapos kumain, sakay na ulit ng kotse, dumaan sa strip one last time, and then diretso sa freeway.
Habang palayo kami, tanaw pa rin yung skyline ng Vegas. Parang sinasabing, balik kayo soon. What a perfect way to wrap up the trip. Bye Vegas! What a ride! See you next time! One day sa Foothill, pumunta naman kami sa Victoria Garden sa Rancho Cucamonga. Super ganda ng place. Open air mall na may mix ng shops and cafes. Nag-window shopping lang sana. Pero ayun, nakachamba kami ng pag-open ng Labubu figures. Sobrang saya, parang treasure hunt. Kaso nga lang, by the time we came in after waiting for 30 minutes, naubos na ang Labubus, kaya we ended up buying Crybaby plush toy and vinyl blind box. Can't wait to unbox everything pag-uwi. Ang cute nila, wallflowers. Unboxing. Ano ba yan? Wala, ano lang, laruan. Ano pang pareho? Pwede twins. Tapos ano pa siya, yung hindi mo na mababalik sa box. Ano tama? Hindi, ano pagkain? Anong pagkain? Hindi. Ay, hindi ko kasama siya. Ito. Ay, ito siya. Ano yan? Tama? Ay, laruan Hindi ko lang. sure. Oo, siya nga. Mali. Hindi. Asan yung iikot? Para sa Ay, yung card yun. Daya. Ganyan din sa akin. Ganyan din sa'yo. Thank you. Nay, huwag kayo mangharap na. Asan yan? Ito po, tay. Laruan. Laruan lang. Ang uso ngayon. Kagaling-galing yung kasi. Ba't wala naman? Wala nga, out of stock lahat. Ano yung na ano? Maganda pa din. Bibili na kayo. Saan bibili? So, ito siya tayo. Yes. Doyo naman nung ano. Yung iniikot natin yung card. Ito ano? Wala. Sabi Ano ni yun? ate, ano yun? What a frog. Aalis Ano pa sa'yo? kayo? Hindi kayo pagkain. Yung nakaano sa'yo? Nasaan? Starboy. Starboy. Sige, nalagay ko na lang sa room namin. O sa desk. Ay, ano na lang. Tapos. Niada mo pa na yun, diba? Yan. Actually, maganda siya. So, next na lang. Next na lang. Sana wala, binili na lang natin yung 200. Ay, ilan pa lang pila. That is the end of week 2 in the US. Ang dami naming napuntahan from the long drive to Vegas, exploring this trip, hanggang balik sa Foothill with new memories and kwentos. Sulit lahat ng pagod and every stop felt like a scene from a movie. Next time, tuloy pa rin ang adventures. New places, new stories, and more good vibes. See you on week 3!